Mga Lodi, pasensya na, Tagalog audio novel muna tayo ng Super Gene. Dito mas detalyado ang mga pangyayari kaysa sa manga. Kabanata 51 hanggang Kabanata 60. Kabanata 51. Mapanganib ang mungkahi ni Son of Heaven, ngunit ito nga ang kanilang pinakamagandang pagkakataon upang patayin ang nilalang na may sagradong dugo. Ang nilalang ay nakahiga ngayon sa tuktok ng bundok, dumudugo, at halos hindi na makagalaw ang mga pakpak nito. Kung hindi nila ito nakuha, maaaring hindi na nila makuha ang pagkakataong iyon. Sa wakas, pumayag si Chin Suan kay Son of Heaven, ngunit nagpasya siyang umakyat sa bundok, iniwan si Son of Heaven at Yang Manli, ang tanging dalawa na may mutant beast soul arrow, sa paanan ng bundok. Suan, hindi mo na kailangang umakyat. Magbigay na lang ng utos mula rito, payo ni Son of Heaven. Walang utos na maibigay. Dahil wala akong mutant beast soul arrow, mas mabuti pang umakyat na lang ako. Sinimulan ni Chin Suan ang pag-akyat habang nagsasalita siya. Ang karamihan ay nahati sa 7 grupo, at bawat grupo ay umakyat patungo sa tuktok ng bundok mula sa iba't ibang direksyon. Agad na sinundan ni Hansen si Chin Suan. Napansin niya ang malamig na titig ni Son of Heaven sa kanya at alam niyang may balak ito na saktan siya. Malamang si Hansen ang magiging biktima sa halip na ang nilalang na may sagradong dugo. Kaya't nagpasya si Hansen na sundan si Chin Suan saan man siya magpunta, upang wala ng pagkakataon si Son of Heaven na gumawa ng masama. Talagang tama si Hansen. Si Son of Heaven ay nagkaroon ng ideya na patayin si Hansen mula sa sandaling ipinanukala niya ang pag-akyat. Sa Dallas Dis, wala nang matatakasan si Hansen at tiyak na mapapahamak siya. Ngunit ngayon, palagi na si Hansen na sumusunod kay Chin Suan. Kung gumawa ng anumang hakbang si Son of Heaven, tiyak na ililigtas ni Chin Suan si Hansen. Ngunit hindi nagbigay si Son of Heaven. Sa halip, nagkaroon siya ng mas malakas na pagnanasa na patayin si Hansen. Kailangan lamang niya ng isang sandali kung kailan si Chin Suan ay aalis mula kay Hansen. Bagaman matarik ang Dallas Dis, ang mga grupo ay kumpleto sa mga kasangkapan sa pag-akyat at mabilis na umakyat sa kalahating daan. Ang nilalang na may sagradong dugo ay labis na nasugatan. Nang makita nito ang mga umaakyat, ang tanging magagawa nito ay humiyaw sa kanila habang hindi na ito makababa o makalipad. Habang papalapit si Chin Suan at ang iba sa tuktok ng bundok, sinubukan ng nilalang na lumipad sa pamamagitan ng pag-flap ng mga dagwang pakpak nito, ngunit agad itong nahulog. Ang lahat ng grupo ay nagalak at nagsimula ng tumira sa nilalang gamit ang mga palaso. Bagaman hindi nila ito nasaktan, labis itong nagalit. Biglang, ang nilalang na may sagradong dugo ay nag-flap ng mga sugatang pakpak nito at tumalon sa pinakamalapit na tao. Walang mapagtaguan ang tao sa Dallas Dis at helpless na hinampas ang kanyang blade sa nilalang. Ang kanyang blade ay tumama sa ulo ng nilalang ngunit hindi ito nag-iwan ng bakas sa mga kaliskis nito. Ang tao mismo ay kinagat ng nilalang at nahati sa dalawa. Ang kanyang dugo ay sumabog sa kahit saan na nagpakabahala sa mga tao. Lahat ay nagsimulang bumaba. Mahirap na bumaba sa bundok, ngunit sa kabutihang palad, nakapag-secure sila ng mga lubad sa Dallas Dis habang umaakyat. Nagpasya ang lahat na gamitin ang mga lubad upang dumulas pababa. Nang makita ang nilalang na may sagradong dugo na nahatak at galit na humahabol sa mga umaakyat, si Son of Heaven at Yang Manli ay mabilis na nagtaas ng kanilang mga busog at patuloy na pinapana ang nilalang. Si Son of Heaven ay nakapag-shoot ng 2 palaso at parehong hindi tumama. Mas interesado siya sa pagbaril kay Hansen kaysa sa nilalang. Gayunpaman, si Hansen ay tuso at patuloy na sumusunod kay Chin Suan, na hindi binibigyan siya ng pagkakataon na gumawa ng masamang plano. Duwag. Lihim na isinusumpa ni Son of Heaven at muling pinapana ang nilalang na may sagradong dugo. Sa puntong ito, alam na ng lahat na ang nilalang na may sagradong dugo ay isang gumugulong na bala. Labis na itong damyugo at halos hindi na makalipad. Kung bababa ito ngayon, hindi na ito makakabalik sa tuktok. Sa kabila ng mga pinsala, determinado silang patayin ang nilalang na ito. Dahil hindi makahanap ng pagkakataon upang patayin si Hansen, kinailangan ni Son of Heaven na ilabas ang kanyang galit sa nilalang. Isa-isa, ang mga palaso ni Son of Heaven ay lalo pang nagdulot ng sakit sa nilalang na humihiyaw ng mas malakas. Habang nag-flap ang mga dagwang pakpak ng nilalang, sinubukan nitong bumalik sa tuktok ng bundok, ngunit labis na itong nasugatan upang makalipad. Sa kabila ng desperadong pag-flap, nahulog pa rin ito. Bigla, lumipad ito sa Dallas Dis at kumapit sa isang bato gamit ang mga kuko nito na parang mantikilya. Mas pinahigpit nito ang pagkakahawak at nagsimulang umakyat sa bundok. Huwag natin itong hayaang umakyat. Tinawag ni Chin Suan ang kanyang beast soul at nag-shapeshift sa isang gintong leon, umaakyat gamit ang mga butas na iniwan ng nilalang. Si Hansen ay nababahala.
Kung aalis si Qin Zuan, siya ang magiging target ni Son of Heaven. Ipinulupot ni Hansen ang kanyang kamay sa buntot ng leon at bigla siyang nahatak pataas. Binigyan siya ni Qin Zuan ng masidhing tingin, ngunit nagkunwari siyang hindi ito nakita at patuloy na humahawak sa kanyang buntot. Wala nang oras si Qin Zuan upang saktan si Hansen at nagmamadali na hinabol ang nilalang na may sagradong dugo sa buong bilis. Nang makita ang nilalang na may sagradong dugo na lumalayo sa kanyang shooting range, itinago ni Son of Heaven ang kanyang busog at palaso at biglang nag-shapeshift sa isang itim na unggoy na higit sa 9 na talampakan ang taas. Mabilis na tumakbo si Son of Heaven sa Dalles Disc at nagsimulang umakyat sa isang bilis na mas mabilis sa ibang mga umaakyat. Para bang tumatakbo siya sa lupa. Bitawan mo, sigaw ni Qin Zuan. Hindi siya makasabay sa nilalang na may sagradong dugo habang si Hansen ay humahatak sa kanyang buntot. Agad na binitiwan ni Hansen ang kanyang buntot. Si Son of Heaven ay nagmamadali upang patayin ang nilalang na may sagradong dugo kaya't wala siyang oras upang saktan si Hansen. Si Son of Heaven ay tunay na isang salbaha. Mayroon siyang napakalakas na mutant beast soul, ngunit ipinadala niya kami upang umakyat at ilagay kami sa panganib. Naramdaman ni Hansen ang selos habang nakita ang unggoy na umaakyat sa isang hindi kapanipaniwala na bilis. Mayroon siyang Bloody Slayer, ngunit ang mga kalakasan nito ay ang bilis sa lupa at ang liksi ng kanyang mga kamay. Para sa mga bundok na kasing tarik nito, hindi kailanman makakaakyat ang Bloody Slayer gamit ang kanyang 4 na paa. Mabilis na nauna si Son of Heaven kay Qin Zuan, ang gintong leon, at direktang nasa likod ng nilalang na may sagradong dugo. Nang makita ng nilalang na nasa tuktok ng bundok si Son of Heaven, hinampas ito ng mga kuko. Kabanata 52. Nakatagpo si Hansen ng isang lugar na hindi gaanong matarik at hinawakan ng Doomsday sa magkabilang kamay habang pinapanood ang laban sa tuktok ng bundok. Kumuha siya ng Skyfall Arrow mula sa kanyang quiver at pinapana ito sa nilalang na may sagradong dugo. Halos hindi niya nasaktan ang nilalang na may sagradong dugo gamit ang kanyang mga palaso at dalawa ang tumama kay Son of Heaven na nakikipaglaban sa nilalang. Siyempre, hindi rin masasaktan ni Son of Heaven ang Skyfall Arrows. Napakasama ng pagkakigawin nito kaya't hindi man lang ito makakatusok sa balat ng mga mutant na nilalang. Nag-iinit lang si Hansen. Pagkatapos ng lahat, isa lang ang Z-Steel Arrow na mayroon siya at gusto niyang tiyakin na magtatagumpay siya dito. Damn it, huwag kang magpana kung hindi mo alam kung paano gamitin ang iyong busog. Itabi mo ang iyong mga walang silbing palaso, single ni Son of Heaven na 2 beses nang natama ni Hansen. Dali-daling umakyat si Qin Zuan sa tuktok at sinimulang atakehin ang nilalang na may sagradong dugo. Ang iba ay umakyat din pabalik sa tuktok at nagsimulang magpana sa nilalang. Bagaman namamatay na ang nilalang na may sagradong dugo, malakas pa rin ito. Habang humihiyaw sa tuktok ng bundok, pinilit nitong umatras ang lahat. Ni si Son of Heaven o si Qin Zuan ay hindi makalapit dito. Biglang, bumalik sa kanyang sariling katawan si Son of Heaven. Isang oras lang siyang nag-shapeshift, kahit na mas matagal pa sana siya kung gagamitin niya ang kanyang Geno Points. Habang nagtataka si Hansen kung ano ang ginagawa ni Son of Heaven, nakita niyang tinawag nito ang kanyang pulang Beast Soul Sword at hinampas ito sa isang dagwang pakpak ng nilalang. Bumalik din sa kanyang sariling katawan si Qin Zuan, tinawag ang kanyang Malicious Butterfly Dagger, at sinaksak ito sa nilalang. Marami pang iba sa tuktok ng bundok ang gumamit ng kanilang sariling mga armas upang atakehin ang nilalang na may sagradong dugo. Malubhang nasugatan ang nilalang at nagawa ni Son of Heaven na gumawa ng isang sugat na isang talampakan ng haba sa pakpak nito. Naliligo sa sariling dugo ang nilalang. Ginamit ni Qin Zuan ang pagkakataong iyon upang saksakin ang kanyang dagger sa sugat ng nilalang at biglang naging itim ang dugo nito dahil nalasan ito ng dagger. Atakehin ng mas malakas, halos patay na ito, sigaw ng isang tao. At pagkatapos ay mas lalo pang nagsipag ang lahat. Malinaw na nakita ni Hansen mula sa kanyang kinatatayuan na ang mga tauhan ni Son of Heaven ay may hindi kapani-paniwalang mga kasanayan. Gumagalaw sila sa Dalles Disc na parang naglalakad sa patag na lupa. Kung hindi sila naroon upang makaabala sa nilalang, hindi sana madaling nagtagumpay si Son of Heaven at Qin Zuan. Nang makita na halos patay na ang nilalang na may sagradong dugo, hinawakan ni Hansen ang Doomsday at tinitigan ang nilalang, naghahanap ng pagkakataon upang magpana. Kung siya ang gumawa ng huling atake bago mamatay ang nilalang, magkakaroon siya ng pagkakataon na makuha ang Beast Soul nito. Bagaman napakaliit ng pagkakataon, mas mabuti pa rin ang isang pagkakataon kaysa sa wala. Naglakas loob si Son of Heaven at umakyat din mismo para sa huling atake. Sino mang gumawa ng huling pagtama ay makukuha ang Beast Soul para sa kanyang sarili. Iyon ang default na patakaran sa shelter.
Ang dahilan ay dahil tanging ang mga gumawa ng huling atake ang makakaalam kung nakuha nila ang Beast Soul o hindi. At walang makakaalam kung nagsisinungaling sila. Crack! Ang espada ni Son of Heaven ay hinampas sa leeg ng nilalang at gumawa ng isang hiwa na sobrang lalim kaya't nakalantad ang mga buto nito. Mas dumadaloy ang dugo. Muling nagtamo ng isang nakamamatay na pagtama ang nilalang at nagalit. Tinipon nito ang lahat ng lakas nito at hinampas ang mga pakpak nito sa karamihan, na pinilit ang lahat na umatras. Nanginginig, lumipad ulit ito patungo sa ibang bundok. Alam ng lahat mula sa sobrang pagdurugo nito na mamamatay na ito sa lalong madaling panahon. Mabilis na tinawag ni Son of Heaven ang kanyang sariling mutant beast soul bawat araw, pinapana ang nilalang sa kalangitan. Tumama ang araw sa pakpak nito. Hindi na kinaya ng nilalang na may sagradong dugo at nagsimulang mahulog habang walang magawa ang mga pakpak nito. Masyadong mabilis ang pagbagsak nito at huli na para sa iba na magpana dito. Nagalak si Son of Heaven dahil kahit na mahulog at mamatay ang nilalang na may sagradong dugo, siya pa rin ang gumawa ng huling atake at may pagkakataon na makuha ang beast soul nito. Bigla, isang aloy arrow ang pinapano mula sa Dalesdes at nawala sa sugat na leeg ng nilalang. Biglang nagalit si Son of Heaven. At nagulat ang lahat. Sa isang kisap mata, nahulog ang nilalang na may sagradong dugo sa paanan ng bundok at namatay. Nilalang na may sagradong dugo na Purple Winged Dragon, patay na. Nakuha ang sagradong dugo na Beast Soul ng Purple Winged Dragon. Kainin ang laman ng Purple Winged Dragon upang makakuha ng 0 hanggang 10 sagradong dugo na Geno Points ng random. Narinig ni Hansen ang boses sa kanyang isipan. Halos maiyak siya sa tuwa. Gayunpaman, nagawa niyang magkunwari na nadidismaya, walang magawa, at nabigo. Nakatingin sa kanya ang lahat sa tuktok ng bundok, lalo na si Son of Heaven. Kung kaya niyang pumatay gamit ang kanyang paningin, tiyak na namatay na si Hansen ng 1,000,000 beses. Kahit na may default na patakaran, nagpasya si Hansen na huwag aminin na nakuha niya ang Beast Soul. O tiyak na papatayin siya ni Son of Heaven. Ang mga taong nakakita sa kanyang nagtatakang hitsura ay hindi lubos na naniwala, ngunit nakaramdam pa rin ng kaunting ginhawa. Pagkatapos bumaba ang lahat mula sa bundok, hinuli ni Son of Heaven ang kwelyo ni Hansen at tinanong, nakuha mo ba ang Beast Soul? Wala, giit ni Hansen na wala siyang nakuha. Nagduda si Son of Heaven at sinubukang saktan si Hansen, ngunit pinigilan siya ni Qin Zuan. Son of Heaven, wala namang nilabag ang aking kasama. Sinabi niyang hindi niya nakuha. At kahit na nakuha niya, wala kang karapatang hilingin sa kanya na ibigay ito sa iyo, sabi ni Qin Zuan, madilim ang mukha. Si Hansen ay nasa kanyang grupo. Kung sasaktan siya ni Son of Heaven, wala nang autoridad si Qin Zuan sa hinaharap. Matagal na tinitigan ni Son of Heaven si Hansen bago siya naglakad patungo sa bangkay ng Purple Winged Dragon, hinugot ang arrow ni Hansen, at binasag ito sa 2 piraso. Kabanata 53. Matapos balutin ang patay na katawan ng Purple Winged Dragon, nagbalik ang lahat sa Steel Armor Sanctuary at tinawag ni Qin Zuan si Hansen sa kanyang opisina. Nakuha mo ba ang Beast Soul? Nakatitig si Qin Zuan kay Hansen. Station Master, talagang wala akong nakuha na Beast Soul. Kung alam ko lang ito, hindi ko na sana panyana ang arrow, sagot ni Hansen na may ngiti sa labi. Hindi naniwala si Qin Zuan, tigilan mo na ang pag-arte. Kung nakuha mo ang Beast Soul, hindi kita pakikinabangan. Kung gusto mong ibenta ito, handa akong magbayad. Pwede pa akong magbayad ng paunang halaga. Station Master, magiging tanga ako kung ayaw kong kumita. Talagang wala akong nakuha na Beast Soul. Kung maipapakita ko sa iyo, ginawa ko na, mukhang nalulumbay na sagot ni Hansen. Naramdaman ni Qin Zuan na totoo ang emosyon ni Hansen. Nagtataka siya at sinabi, tililimutan na lang natin ito. Huwag kang gumala mag-isa at manatili sa bullseye sa mga araw na ito. Maaaring subukan ni Son of Heaven na patayin ka. Magiging maayos ako, tumanggo si Hansen. Pagbalik sa bullseye, niyakap ni Su Xiaoqiao si Hansen at nagtanong, Senador, narinig kong ikaw ang gumawa ng huling atake. Nakuha mo ba ang Beast Soul? Sana nga, pero sa kasamaang palad, wala akong primitive Beast Soul, lalong hindi sagrado, tumanggo si Hansen. Tama nga, mahirap makakuha ng Beast Souls. Hindi lahat tayo kasing swerte ng dollar, nagsay si Su Xiaoqiao. Wala siyang gaanong duda. Sa wakas, napakababa ng posibilidad na makakuha ng Beast Soul. Sa mga nakaraang araw, dapat kang mag-ingat na huwag umalis sa shelter. Bagaman hindi mo nakuha ang Beast Soul, hindi ka hahayaan ni Son of Heaven, sabi ni Su Xiaoqiao. Alam ko, pinatpat ni Hansen si Su Xiaoqiao sa balikat, iniisip, mukhang mabait siyang tao.
Pagdating sa kanyang silid, hindi napigilan ni Hansen ang kanyang ngiti at sinimulang suriin ang kanyang bagong Beast Soul. Uri ng sagradong dugo ng Beast Soul ng Purple Winged Dragon, lumilipad. Maikli ang paliwanag, ngunit nagpaalala kay Hansen ng marami sa mga narinig niya tungkol sa ganitong uri ng Beast Soul. Ang isang lumilipad na Beast Soul ay nangangahulugang ang Beast Soul ay maaaring maging mga pakpak na makapagbibigay sa may-ari ng kakayahang lumipad tulad ng ibon. Ang paglipad sa kalangitan ng hindi kinakailangan ng mga kagamitan tulad ng eroplano ay tiyak na isang pangarap na natupad. Ang pinakamahalagang bahagi ay sa kakayahang lumipad, mas madali ang kaligtasan ng isang tao sa God's Sanctuary. Ang isang lumilipad na Beast Soul ay pinapayagan ding makapunta sa mga lugar na hindi maaabot ng karaniwang tao. Ang mga lumilipad na Beast Souls ay sobrang mahal, kahit na higit pa kaysa sa shape-shifting Beast Soul ng parehong antas. Gayun din, ang mga lumilipad na Beast Souls ay sobrang bihira sa God's Sanctuary kaya't maaaring hindi mo ito mabili kahit na mayroon kang pera. Kahanga-hanga, isang sagradong dugo na lumilipad na Beast Soul. Nagtataka ako kung ilan sa mga ito ang umiiral sa buong First God's Sanctuary, labis na nasasabik si Hansen at halos tumalon sa saya. Ang mga primitive flying Beast Souls ay mabagal at hindi pinapayagan ang mga gumagamit na umakyat ng mataas. Maaari lamang itong magdala ng mga tao sa 10 talampakan mula sa lupa. Mas maganda ang mga mutant flying Beast Souls ngunit mabagal at clumsy pa rin. Ang mga sagradong dugo na lumilipad na Beast Souls ay mas maganda kaysa sa iba. Ngunit si Hansen ay hindi pa kailanman nakakita ng kahit mutant flying Beast Soul sa Steel Armor Sanctuary. Siyempre, may kinalaman ito sa katotohanang mas kaunti ang mga lumilipad na nilalang malapit sa Steel Armor Shelter. Masyadong maliit ang silid ni Hansen upang ipatawag ang mga pakpak. Nang siya ay kumalma mula sa kasiyahan, napansin niya ang copper tooth beast na naging ganap na purple at makinang na parang pinakintab. Sagradong dugo. Ang copper tooth beast ay umunlad sa isang sagradong nilalang. Si Hansen ay napuno ng hindi maipahayag na saya, nakatitig sa nilalang. Sa loob ng 3 buwan, nag-alala si Hansen sa resulta, ngunit ngayon alam na niya ng sigurado, bawat 3 buwan, maaari siyang magkaroon ng isang nilalang na umunlad sa isang sagradong nilalang. Kung malaman ito ng iba, tiyak na magiging baliw ang lahat. Tulad ng nangyari ngayon, napakahirap para sa isang malaking grupo ng mga tao na manghuli ng Purple Winged Dragon. At pagkatapos itong mapatay, lahat ng miyembro sa grupo ay maghahati-hati sa laman nito. Ang grupo ni Son of Heaven ay magkakaroon ng mas malaking bahagi, at ang grupo ni Chin Suan ay magkakaroon ng natitira. Pagkatapos makuha ng lahat ang kanilang bahagi, ilan nga ba ang Geno Points na maibibigay ng maliit na bahagi ng buong katawan? Ang pangangaso na kumakailangan ng napakaraming yaman at pagsisikap tulad nito ay mangyayari sa pinaka-1 beses sa isang buwan, at ang tagumpay na rate ay sa pinaka-50%. Ngunit si Hansen ay maaaring magkaroon ng laman ng isang buong sagradong nilalang para sa kanyang sarili tuwing 3 buwan. Si Son of Heaven at si Chin Suan ay pareho ng ilang taon na mas matanda kay Hansen, ngunit hindi pa rin sila umuunlad upang makapasok sa ikalawang God's Sanctuary, na nangangahulugang ang pagmax ng sagradong Geno Points ay nangangailangan ng napakaraming oras at pagsisikap. Sa likod ni Son of Heaven ay ang Starry Group, at sa likod ni Chin Suan ay ang militar. Kahit sila ay hindi nakapag-max ng sagradong Geno Point sa loob ng 10 taon. Maaaring tumagal pa sila ng 15 taon o higit pa kung bad luck sila. Ngayon gamit ang itim na kristal, kailangan na lamang ni Hansen ng pinaka-5 taon upang umunlad na may max na sagradong Geno Points. Ang unang reaksyon ni Hansen ay hindi pumatay sa copper tooth beast at kainin ang laman nito, kundi pumunta sa plaza upang bumili ng isang buhay na primitive na nilalang. Ayaw niyang sayangin ang anumang oras bago simulan ang pagpapakain sa susunod na sagradong nilalang. Gayun din, hindi siya naglakas loob na manghuli, natatakot sa paghihiganti ni Son of Heaven. Dinala ang primitive na nilalang na binili pabalik sa kanyang silid, hindi nag-atubiling pumatay si Hansen sa sagradong dugo na copper tooth beast. Ito ay hindi gaanong malakas kaysa sa isang ligaw na sagradong nilalang at madaling pinatay. Patay na ang sagradong dugo na copper tooth beast. Walang nakuha na beast soul. Kainin ang laman nito upang makakuha ng 1 hanggang 10 sagradong dugo na Geno Points ng random. Bagaman walang nakuha na Beast Soul, labis pa ring masaya si Hansen. Mabilis niyang inihanda ang isang palayok at handa ng magluto ng nilaga. Kabanata 54, Nakain ang laman ng Copper Tooth Beast. Isang sagradong Geno Point ang nakuha. Nakain ang laman ng Copper Tooth Beast. Isang sagradong Geno Point ang nakuha. Panipi tuldok 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 panipi.
Makaraan ng 2 araw, natapos ni Hansen ang isang malaking palayok ng laman ng copper toothpaste at kahit na sinipsip ang mga buto. Itinapon niya ang mga buto sa apoy upang walang natira. Sa kabuuan, 7 sagradong Geno points ang nadagdag sa kanyang dating 18 puntos. Ngayon, si Hansen ay may 25th sagradong Geno points at lalo pang bumuti ang kanyang kalusugan. Pakiramdam niya ay tila wala nang hanggan ang kanyang lakas. Tumingin siya sa primitive Shrieky Beast na nakatago sa holo ngayon, hindi siya nakapagpigil at napanganga. Ang mga Shrieky Beast ay medyo maliit at walang balahibo, kaya maaari niyang itapon ito sa palayok ng buo kapag natapos na itong umunlad. Iyon ang dahilan kung bakit pinili ni Hansen ang isang Shrieky Beast upang umunlad. Kahapon, hinati ni Shinzuan ang laman ng Purple Winged Dragon sa kanyang grupo. Ang natira sa kanya ay isang mas maliit na bahagi ng katawan kaya't ang bawat tao ay makakakuha lamang ng isang hiwa, mga 1,000 bahagi ng buong katawan, na hindi gaanong kapaki-pakinabang. Kaya't tulad ng karamihan sa mga tao, pinili ni Hansen na kumuha ng $200,000 bilang gantimpala sa halip na isang hiwa ng laman. Kulang pa rin si Hansen sa pera. Kinakailangan ng kanyang pamilya na magkaroon ng mas magandang buhay at kailangan din niya ng pera upang bumili ng ilang mga pangangailangan. Nang suriin ang kanyang bank account, napag-alaman niyang wala pa siyang $300,000. 300,000, ang isang Z-Steel Arrow ay nagkakahalaga ng ganoon, ngumiti si Hansen sa kanyang sarili. Nakolekta niya ang mga bahagi matapos masira ang kanyang Z-Steel Arrow ni Son of Heaven at nais niyang tingnan kung makakapagbayad siya sa nagbenta upang ayusin ito. Kailangan kong makakuha ng isang Beast Soul Arrow para sa sarili ko. Ang mga Z-Steel Arrow ay mahal at hindi gaanong maginhawa. Kung mayroon akong isang Beast Soul Arrow, hindi ko na kailangang bumili ng bagong mga arrow o pulutin ang arrow pagkatapos kong makapana, naisip ni Hansen, nag-iisip kung saan makakahanap ng isang Beast Soul Arrow. Hindi siya interesado sa mga primitive Beast Soul Arrows, na halos mas mabuti kaysa sa kanyang Z-Steel Arrow ngunit mas mahal. Ang hinahanap ni Hansen ay isang Mutant Beast Soul Arrow tulad ng mga ginamit ni Son of Heaven at Yang Manly. Matapos ang ilang pag-iisip, handa na si Hansen na tanungin si Yang Manly kung saang nilalang siya nakakuha ng kanyang Mutant Beast Soul Arrow. Baka maaari siyang manghuli nito at subukan ang kanyang kapalaran. Parang ayaw sa akin ni Yang Manly. Natatakot akong hindi niya ako sasagutin. Kalimutan mo na, hindi pa ako nakabalik sa bahay ng ilang araw. Uuwi ako at maghahanap sa Skynet ng impormasyon tungkol sa mga karaniwang matatagpuan na Beast Soul Arrows dito. Teleported si Hansen palabas ng God's Sanctuary. Pagbalik niya sa bahay, ang kanyang ina ay nasa ikalawang God's Sanctuary at si Hanyan ay nasa paaralan. Matapos maligo, sinimulan niyang suriin ang Skynet. Maraming dating miyembro ng Steel Armor Sanctuary ang nagsulat tungkol sa kanilang karanasan. Bagaman karamihan dito ay hindi kapaki-pakinabang kay Hansen, nakahanap siya ng isang kapaki-pakinabang na artikulo. Nang si Hansen ay handang magbasa ng mabuti, bigla niyang narinig ang doorbell. Nang tingnan sa monitor, nakita niyang nakatayo sa pinto sina Zushi at ang kanyang kapatid na si Fang Jingqi. Bakit siya nandito? Alam ni Hansen na hindi siya gusto ni Fang Jingqi at mayroon silang ilang hindi pagkakaunawaan noon, kaya't hindi niya inaasahang makikita si Fang Jingqi rito. Pagbukas ng pinto, sinabi ni Hansen na may ngiti, "Shi, hindi ka na pumunta sa bahay ko ng maraming taon." Medyo hindi komportable si Zushi at Bamulong, kung hindi magandang oras, aalis na lang kami. Bagaman sinubukan niyang hilahin si Fang Jingqi palayo, nanatili si Fang Jingqi at ngumiti kay Hansen, palaging magandang oras para sa mga kaibigan, hindi ba? Tama nga, agad na naintindihan ni Hansen na naghahanap si Fang Jingqi ng gulo. Pinapasok si Fang Jingqi at Zushi, inabot ni Hansen ang 2 bote ng tubig, pasensya na. Tubig lang ang mayroon. Walang anuman. Hindi hinawakan ni Fang Jingqi ang tubig at nagtanong, "Senador, anong shelter ka?" "Steel Armor Shelter," sumagot si Hansen. "Senador, ikaw din ay nasa Steel Armor Shelter. Bakit hindi kailanman nabanggit ni Hanhao ito?" Medyo nagulat si Zushi. "Marahil hindi pa kami nagkikita," walang pakialam na sagot ni Hansen. Malinaw na hindi ito naniwala si Zushi, ngunit hindi na siya nagpatuloy sa pagtatanong. Sinabi ni Fang Jingqi, "Saktong-sakto, may kaklase ako na naroon din. Ang pangalan niya ay Fist Guy. Narinig mo na ba siya? Isa siya sa 3 pangunahing leader. Mahirap hindi marinig tungkol sa kanya," tugon ni Hansen. "Astig." Ngumiti si Fang Jingqi kay Hansen, "Noong nakaraang pagkakataon, tinreat mo ako sa isang ritual, kaya ngayon may regalo ako para sa iyo. Hindi ko alam kung interesado ka. Hindi ko gusto ang mga regalo. Ang pagbisita mo ay sapat na upang mapasaya ako."
Habang tinitingnan ang mukha ni Zushi na nahahabag, nag-shake ng ulo si Hansen. Ayaw niyang magdulot ng gulo at ilagay siya sa mahirap na sitwasyon. Isang mutant beast soul. Hindi ka pa rin interesado. Unti-unting tanong ni Fang Jinky. Isang mutant beast soul. Tumingin si Hansen sa kanya, medyo nagulat. Agad niyang naintindihan kung bakit binanggit ni Fang Jinky si Fist Guy. Tumingin si Fang Jinky kay Hansen na may bahagyang ngiti, "Tara sa combat pit at maglaban tayo. Ano man ang kinalabasan, papayagan kitang bigyan ka ni Fist Guy ng mutant beast soul." Senador, ano sa tingin mo sa Reg Along ito? Kung si Hansen ang tatanungin, tiyak na tatanggapin niya ito. Gayunpaman, alam niyang ayaw ni Zushi na makipaglaban siya sa kanyang kapatid, kaya't sinabi niya lang, hindi ko matatanggap ang mutant beast soul. Kung hindi ka pa kumain, magluluto na lang ako ng hapunan para sa atin. Inisip ni Fang Jinky na hindi naniwala si Hansen sa kanya, kaya't kinuha niya ang comlink at tumawag. Biglang lumitaw ang holographic image ng isang gwapong lalaki. Ngumiti ang lalaki kay Fang Jinky at sinabi, "Jinky, ang tagal nang hindi tayo nagkita. Fist Guy, kailangan ko ng tulong mo. May kaibigan ako sa Steel Armor Shelter at gusto ko sanang alagaan mo siya. Pwede bang bigyan mo siya ng mutant beast soul?" Tanong ni Fang Jinky na may ngiti. Kung ibang tao ang humingi nito sa akin, sasabihin kong pumunta sila sa impyerno. Dahil ikaw ang humihingi, ipadala mo lang ang kaibigan mo sa akin sa shelter. At tandaan, may utang ka sa akin, sagot ni Fist Guy. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Fang Jinky kay Hansen at nagtanong, "Ngayon, handa ka na bang tanggapin ang aking regalo?" Kabanata 55. Alam ni Hansen na nagkamali ng pagkaintindi si Fang Jinky. Ngumiti siya pabalik kay Fang Jinky, "Huwag na tayong pumunta sa combat pit. Gusto mo bang maglaro ng isang maliit na laro dito sa bahay?" Nagbigay si Zushi ng hindi pagsang-ayon na tingin kay Hansen, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumugon. Alam ni Hansen na ang isang tao tulad ni Fang Jinky ay hindi susuko maliban kung siya ay matatalo. Anong laro? Nagkunot ang noo ni Fang Jinky. Nakapaglaro ka na ba ng Red Hands? Tanong ni Hansen na may bahagyang ngiti. Tumingin si Fang Jinky sa kanyang mga labi, syempre, pero napakadaling laro niyan. Ang Red Hands ay isang laro na nilalaro ng dalawang tao. Ang isang manlalaro, ang Slappy, ay naglalagay ng kanyang mga kamay na nakadapa, nakalaylay sa itaas ng mga kamay ng ibang manlalaro, ang Slapper. Ang Slapper ay naglalagay ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mga kamay ng Slappy, nakataas ang palad. Dapat nakadikit ang mga kamay ng dalawang manlalaro. Ang Slapper ay nasa opensa at sinusubukang slap ang likod ng mga kamay ng kanyang kalaban. Dapat itong gawin ng may sapat na bilis, dahil ang layunin ng Slappy ay hilahin ang kanilang mga kamay palayo, at lumabas sa lugar kung saan nag-o-overlap ang mga kamay, upang maiwasan ang slap. Kung ang Slapper ay hindi tumama sa mga kamay ng Slappy sa kanyang slap, kailangang magpalitan sila ng tungkulin. Kung magtatagpo ang ating mga kamay, madali lang. Paano kung maglaro tayo na hindi nagtatagpo ang ating mga kamay? Patuloy si Hansen na nakangiti. Walang problema, tumawa si Fang Jinky. Ang Red Hands ay pangunahing sumusubok sa reflexes ng isang tao at tiwala si Fang Jinky na ang kanyang mga reflexes ay mas mabuti kaysa kay Hansen. Bukod pa rito, natutuwa si Fang Jinky na ang patakaran ng larong ito ay habang ang Slapper ay nakapag-slap, ang kanilang mga tungkulin ay hindi magbabago. Nais ni Fang Jinky na samantalahin ang patakarang ito at slap si Hansen ng napakalakas sa mga kamay nito na hindi siya makataas. Kaya, basta't ang kamay ng Slapper ay gumalaw, ito ay ituturing na slap at hindi niya ito maibabalik. Una nang itinakda ni Hansen ang mga patakaran. "Okay, ikaw ang unang slap," sabi ni Fang Jinky na napakakumpiyansa at iniabot ang kanyang mga kamay. Hindi iniabot ni Hansen ang kanyang mga kamay kundi ngumiti kay Fang Jinky, "Jinky, sinabi mo na magkakaroon ng mutant beast soul." Hindi bobo si Fang Jinky. Bagaman hindi niya pinapansin ang mutant beast soul, ayaw din niyang magpatalo kay Hansen. Sinabi niya, ang mutant beast soul ay para sa laban sa combat pit. Dahil naglalaro tayo ng Red Hands ngayon, isaalang-alang natin itong gantimpala. Maaari mo itong makuha kung makakaslap mo ako. Jinky, hindi ito masaya. At ayaw kong samantalahin ka. Nag-isip si Hansen at sinabi, "Kalilimutan na lang natin ang Beast Soul. Baguhin natin ang gantimpala sa $10,000. Sa bawat pagkakataon na makakaslap mo ako, magbabayad ako sa iyo ng $10,000 at kabaligtaran." Ano sa tingin mo? Ang mutant beast soul pet na Meowth na nakuha ni Hansen mula kay Chin Zuan ay walang silbi at kumakain ng marami. Kaya natutunan ni Hansen ang isang aral at humingi ng cash dahil hindi niya alam kung anong beast soul ang makukuha niya.
Pantay-pantay. Nagugustuhan na kita. Pero ang 10,000 ay masyadong maliit. Paano ang 100,000? Tumingin si Fang Jinky kay Hansen. Shake ng ulo si Hansen, mga kaibigan tayo. Ang malaking pagkatalo ay maaaring makasira sa ating relasyon. Mabilis na sinabi ni Zushi, tama. Isa lang itong laro. Hindi na kailangang tumaya ng labis na pera. Ang 10,000 ay sapat na. Kung natatakot kang matalo, manatili tayo sa 10,000 na pabuntong hininga si Fang Jinky. Hindi nagsalita si Hansen, kundi nakangiti kay Fang Jinky. Ngayon sa kanyang mga mata, si Fang Jinky ay hindi tao kundi isang naglalakad na ATM. Dumating si Fang Jinky sa kanya sa oras na nag-aalala siya tungkol sa pera. Ang kailangan lang niyang gawin ay tanggapin. Kung ang kalaban ay hindi masyadong mas malakas sa kanya, naniniwala si Hansen na kaya niyang talunin ang karamihan sa mga tao sa paglalaro ng Red Hands. Ang kanyang kaalaman tungkol sa kanyang mga kalaban at timing ay kabilang sa pinakamabuti. Bago niya nakuha ang itim na kristal, ganito niya pinagkakakitaan ang kanyang buhay. Si Fang Jinky na nag-isip na ang laro ay tungkol lamang sa reflexes ay hindi magiging katugma sa kanya. Ikaw ang unang slap. Muli ay iniabot ni Fang Jinky ang kanyang mga kamay. Hindi siya naniniwala na may pagkakataon si Hansen. Batay sa edad ni Hansen, nasa God Sanctuary siya nang wala pang 1 taon, kaya hindi siya makakapag-ipon ng maraming Geno points. Bukod dito, ang sitwasyon ng kanyang pamilya ay hindi papayagan siyang bumili ng laman ng mga advanced na nilalang. Si Fang Jinky mismo ay nasa God Sanctuary na ng ilang taon at nakakuha ng maraming Geno points. Kaya, ang kanyang fitness at reflexes ay tiyak na mas mabuti kaysa kay Hansen at hindi makakaslap si Hansen. Alright. Inabot ni Hansen ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mga kamay ni Fang Jinky at nag-iwan ng kaunting distansya mula sa mga ito. Pinanatili ni Hansen na nakatigil ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay tinanong, magsisimula na ba ako? Yeah. Bago pa makumplito ni Fang Jinky ang kanyang sagot, slap. Ang kamay ni Hansen ay tumama sa likod ng mga kamay ni Fang Jinky. 10,000, sabi ni Hansen. Isulat mo. Isulat mo, sabi ni Fang Jinky na nakagat ang kanyang mga ngipin kay Zushi. Mabilis na binuksan ni Zushi ang holographic noteboard sa kanyang comlink at nagdrawing ng linya. Ulit, iniabot muli ni Fang Jinky ang kanyang mga kamay. Magsisimula na ba ako? Tanong ni Hansen muli. Tumanggaw lamang si Fang Jinky, nakatitig kay Hansen's mga kamay ng buong puso nang hindi kumurap. Sa natutunan na aral, nangako si Fang Jinky na hindi siya malilinlang ni Hansen muli. Hindi nagmadali si Hansen sa pagkakataong ito at humarap kay Zushi. Gusto mo bang marinig ang isang nakakatawang kwento? Ngayon, nagulat si Zushi. Tumanggaw si Hansen at nagsimula, isang cute na tuta ang naglalakbay sa desyerto. Nakapagdala siya ng sapat na tubig at pagkain pero namatay pa rin siya pagkatapos ng 2 araw. Alam mo ba kung bakit? May bagyong buhangin. Hindi, maganda ang panahon. Dahil nawala siya. Marami ng tubig at pagkain, kaya hindi siya mamamatay kahit na mawala siya, sagot ni Hansen. Hindi ko mahulaan. Bakit siya namatay? Ayaw na ni Zushi na hulaan pa dahil siya ay kinakabahan sa resulta ng Red Hands. Dahil ang cute na tuta ay hindi makakita ng utility pole sa desyerto, kaya sumabog ang kanyang pantog, tumawa si Hansen. Naghirap si Zushi. Hansen, napaka-corny niyan. Vulgar. Sabi ni Fang Jinky na may nakasimangot na mukha, at bigla niyang naramdaman ang sakit sa likod ng kanyang mga kamay. Snap! Kabanata 56. Nagsisi si Fang Jinky sa kanyang sariling kapabayaan habang ang kanyang mukha ay namula. Pinagsisihan din niya ang kanyang pagkatalo sa pagiging tuso ni Hansen. Kung hindi sinabi ni Hansen kay Zushi ang bastos na kwento, hindi sana siya naabala at nabigyan si Hansen ng pagkakataon. 10,000 ulit, sabi ni Hansen kay Zushi. Ulit. Muli ay iniabot ni Fang Jinky ang kanyang mga kamay. Nang handa na si Hansen, sinabi niya kay Zushi, isang cute na tuta ang naglalakbay sa desyerto na may sapat na tubig at pagkain. Nakakita ito ng isang utility pole ngunit namatay pa rin. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Seryosong nag-isip si Zushi ngunit hindi nakaisip ng sagot. Nagtatanong ako sa iyo. Pinabayaan ni Hansen si Fang Jinky at humarap kay Zushi. Hindi ko alam ang sagot, sabi ni Zushi. Okay. Sasabihin ko sa iyo. Dahil may nakasulat na tanda sa pole na nagsasabing no peeing zone, kaya sumabog ulit ang pantog ng tuta. Nahulog si Zushi sa tawa. Alam ni Fang Jinky na ito ay isang trick ni Hansen upang siya ay maabala, ngunit hindi siya makatiis sa pagwawalang bahala ni Hansen at sinabi kay Hansen, mas gusto mo bang magkwento kaysa? Snap!
Muli ay tumama ang kamay ni Hansen sa likod ng mga kamay ni Fang Jingqi na namumula na pagkatapos ng tatlong slap. Gayunpaman, ang mukha ni Fang Jingqi ay mas namumula kaysa sa kanyang mga kamay. Ulit, kinagat ni Fang Jingqi ang kanyang mga ngipin at muli ay iniabot ang kanyang mga kamay. Ibinaba ni Hansen ang kanyang mga kamay at ipinagpatuloy ang kanyang kwento, isang cute na tuta ang naglalakbay sa desyerto na may sapat na tubig at pagkain, at nakakita ito ng isang utility pole na walang tanda. Pero namatay pa rin ito. Alam mo ba kung bakit? Nakatuon si Fang Jingqi sa mga pulso ni Hansen, hindi nag-uusap o tumitingin kay Hansen. Ayaw niyang bigyan si Hansen ng pagkakataon na siya ay maabala sa pagkakataong ito. Matapos sabihin ni Hansen ang sagot kay Zushi, patuloy si Fang Jingqi sa pagtitig sa mga pulso ni Hansen. Little brat, matututo ka ng leksyon kapag ako na ang slapper, naiisip ni Fang Jingqi. Nang makita ni Hansen na nakatuon pa rin si Fang Jingqi, mamantong hininga siya at sinabi, Jingqi, talagang ikaw ay isang henyo sa paglalaro ng Red Hands. Ngayon ay tatutok ako at gagamitin ang hanggang 30% ng aking kasanayan laban sa iyo. Nang makita ang pag-aaksaya ni Hansen, tumawa si Zushi. Tinutok pa rin ni Fang Jingqi ang kanyang mga mata sa mga pulso ni Hansen. Mag-ingat, gagamitin ko ang lihim na kasanayan ng hari ng Red Hands, biglang sumigaw si Hansen. Well, mananatili akong tahimik at makikita kung ano ang mga trick mo, naisip ni Fang Jingqi na may pang-aasar. Snap! Hindi nakatakas si Fang Jingqi nang gumawa ng hakbang si Hansen kahit na nakatuon siya ng buo sa pagkakataong ito. Ulit, tumanggi si Fang Jingqi na umamin sa pagkatalo at nagtataka kung bakit hindi siya nakaiwas sa slap. Tiyak na may mga trick si Hansen. Tama na tayo. Bilang hari ng Red Hands, ayaw kong samantalahin ka, tumingin si Hansen at bumantong hininga. Akala mo ba hindi ko kayang bayaran? Susunod na round. Gusto ni Fang Jingqi na slap si Hansen sa mukha, ngunit hindi siya sore loser. Huwag mo akong sisihin. Iniabot ni Hansen ang kanyang mga kamay. Snap! Ulit! Snap! Ulit! Snap! 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 Nagalit si Fang Jingqi, hindi matanggap ang katotohanan na hindi niya kayang ilayo ang kanyang mga kamay sa bilis. Si Hansen ay walang ibang ginawa kundi ang maging tuso. Paano siya matatalo kung nakatuon siya? Gayunpaman, hindi maiwasan ni Fang Jingqi ang slap kahit na gaano pa man siya kasikap. Snap! 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 Patuloy ang tunog ng mga slap sa silid. Nagulat si Zushi. Hindi niya inaasahang matatalo si Fang Jingqi, lalo na sa ganitong malupit na paraan. Nag-alala siya para kay Hansen ngunit napagtanto niyang talagang dapat siyang mag-alala para sa kanyang kapatid. Nang umalis si Fang Jingqi sa bahay ni Hansen, ang kanyang mga kamay ay namamaga na parang mga paan ng baboy at ang kanyang mukha ay mapatla mula sa galit at kahihiyan. Jingqi, sumama ka sa paglalaro ng Red Hands kapag may oras ka. Paalam ni Hansen kay Fang Jingqi habang may hawak na stack ng pera. Halos mahulog si Fang Jingqi mula sa sasakyang panghimpapawid nang marinig niya si Hansen. Sampay na sana ako kung muli akong maglalaro ng Red Hand sa iyo. Marami pang nais sabihin ni Hansen ngunit ang sasakyang panghimpapawid ay gumawa ng malakas na tunog at umalis ng buong bilis. 1,000,000 madaling kinita. Dapat sana ay pumayag ako sa kanya at gawing 100,000 bawat round ang taya. Nilasap ni Hansen ang kanyang mga labi at dinala ang pera pabalik sa kanyang silid. Kabanata 57. Bumalik si Hansen sa kanyang silid at nagpatuloy sa pagbabasa ng artikulong nahanap niya sa Skynet. Ito ay isang post na isinulat ng isang miyembro ng Steel Armor Shelter mula sa matagal na panahon. Siya ay minsang hinabol ng isang nilalang at napilitang tumakas sa Dark Swamp. Alam ni Hansen ang tungkol sa Dark Swamp. Ito ay higit sa 200 milya sa timog kanluran ng Steel Armor Shelter at maraming nakal-alasong nilalang ang naruroon. Halos walang sino man ang pipiliing pumunta roon. Kahit ang malalaking grupo ay hindi naglakas loob na pumasok sa Dark Swamp. Ayon sa post, siya ay nasa isang kritikal na sitwasyon at napilitang tumakas sa Dark Swamp. Sa kabutihang palad, nakalusot siya sa Dark Swamp at nakalabas. Inabot siya ng halos 6 na buwan upang makadaan sa swamp dahil madaling malubog sa putik. Kailangan din niyang palaging baguhin ang kanyang ruta upang maiwasan ang iba't ibang mapanganib na nilalang. Talagang isang himala na nakalabas siya. Ibinahagi ng poster ang kanyang maraming karanasan sa Dark Swamp. Isang beses, nakapasok siya sa isang kagubatan kung saan ang mga puno ay hindi masyadong siksik ngunit napakataas at makapal, na ang mga trunk ay kakailanganin ng ilang tao upang maikulong ang kanilang mga braso. Ang lupa sa ilalim ng mga puno ay natatakpan ng iba't ibang magagandang bulaklak. Nang isipin ng poster na nakalabas na siya sa swamp, natagpuan niyang ito ay isang kakaibang lugar lamang sa loob ng swamp.
Nakabitin mula sa mga puno ang maraming malaking pugad ng putakti, at kahit ang pinakamaliit sa mga ito ay kasing laki ng isang queen-size bed. Ang bawat putakti na lumilipad mula sa mga pugad ay kasing laki ng isang paniki. Napatay niya ang isang putakti kaya natutunan niya mula sa boses sa kanyang isipan na ang pangalan ng putakti ay Black Stinger, isang uri ng primitive creature. At siya ay mapalad na nakuha ang beast soul nito na may anyong matalim at nakal-alasong arrow. Ang beast soul arrow ay kalaunan ay nabili ng isang tao sa mataas na halaga. Bagaman hindi siya naglakas loob na pumasok sa kagubatan kundi pinili ang maglakad sa paligid nito, nakita niya mula sa malayo ang isang pugad ng putakti na kasing laki ng isang bahay na nakabitin sa isang napakataas na puno. Ang Black Stinger na lumilipad mula sa pugad na iyon ay may pulang kulay. Inisip niyang ang mga pulang putakti na iyon ay dapat na mutant Black Stingers. Ipinakita rin niya ang mga larawan ng Black Stinger Beast Soul na nakuha niya bago niya ito ibinenta. Talagang ito ay isang itim na araw na may ulo na kasing laki ng isang daga, kumikislap sa madilim na liwanag. Malalaman mong nakal-alasong ito mula sa hitsura nito. Ang ganda sanang magkaroon niyan, naisip ni Hansen. Kung noon, hindi siya maglakas loob na isipin ang pagpunta sa Dark Swamp, ngunit ngayon mayroon siyang Beast Soul Wings kaya maaari siyang lumipad sa swamp. Kung sakaling magkaroon ng panganib, mayroon din siyang armor at Bloody Slayer, kaya't hindi dapat masyadong mapanganib ang biyahe na ito. Ayon sa poster, ang mga nakal-alasong nilalang na nagkukubli sa putik ang pinakamapanganib at hindi gaanong maraming lumilipad na nilalang doon. Siya mismo ay nakakita lamang ng ilang primitive carrion birds. Hindi ko pa alam kung nasaan ang kagubatan sa swamp. Masyadong matagal ang paghahanap nito pagkatapos kong pumasok sa swamp, naisip ni Hansen, na pagkatapos ay ipinagpaliban ang biyahe at tinawagan ang numero ng panday at humiling na magkita sila. Nang pareho silang naroon sa napagkasunduang lugar, ipinakita ni Hansen ang sirang araw sa panday at tinanong siya kung maaari itong ayusin. Sinabi ng panday nang hindi nagmamalasakit, hindi. Maaari mong i-weld ang mga bahagi gamit ang anumang welding machine, ngunit ang tibay at katatagan ay hindi na magiging pareho. Sayang ang araw. Mayroong recycling ng material. Mayroon itong 1.2% Z-steel, na may halaga naman, di ba? Tanong ni Hansen. 5,000, sabi ng panday. Bumili ako ng araw sa 300,000, at ang Z-steel ay nagkakahalaga lamang ng 5,000. Nagulat si Hansen. O maaari mo itong panatilihin, simpleng sinabi ng panday. Okay, 5,000 na lang. Si Hansen ay lihim na nangako na makakuha ng Beast Soul Arrow dahil hindi mahusay ang Z-steel. Alam na niya mula kay Su Xiaoqiao na ang gasto sa paggawa ng Z-steel ay talagang hindi mataas at ito ay mahal lamang dahil sa monopolyo. Ibinigay ni Hansen ang mga bahagi ng araw sa panday na nagbigay sa kanya ng $5,000 bilang kapalit. Itinago ni Hansen ang pera at nagtanong, mayroon ka bang mas magandang Z-steel arrows? Nang panyanan niya ang araw sa Purple Winged Dragon, ang araw ay pumasok lamang ng 3 o 4 na pulgada at namatay pa rin ang dragon mula sa pagkahulog. Kung sila ay nasa patag na lupa, tiyak na hindi niya mapapatay ang dragon, kaya hindi nasiyahan si Hansen sa araw na ito. Wala. Mayroon akong isang dagger na may 5% Z-steel. Gusto mo ito? Sagot ng panday. Magkano? Alam ni Hansen na ang 5% Z-steel ay ang limitasyon ng kontemporaryong teknolohiya. Ang alpha alloy ay magiging kasing brittle ng salamin kung ang porsyento ng Z-steel ay mas mataas kaysa doon. 300,000, sabi ng panday. 300,000 para sa isang araw na may 1.2% Z-steel at pareho ang presyo para sa isang dagger na may 5% Z-steel. Tumingin si Hansen sa panday, naguguluhan. Mas mahirap gumawa ng araw kaysa sa dagger, ipinaliwanag ng panday. Deal. Ibinigay ni Hansen ang pera matapos itanong ang sukat ng dagger. Mataas ang presyo ng panday, ngunit mas makatwiran kaysa sa mga presyo sa mga regular na tindahan, kung saan ang isang dagger na may 5% Z-steel ay madaling nagkakahalaga ng ilang milyon. Gayun din, ang galing ng panday ay mahusay, dahil ang araw na ito ay mas mabuti kaysa sa Starlight Arrows. Wala akong dala. Sumama ka sa akin, sabi ng panday at pumasok sa isang eskinita. Sinundan siya ni Hansen sa ilang mga blok at pagkatapos ay sa isang sirang underground warehouse, kung saan nakita ni Hansen ang maraming kagamitan at makina sa paggawa, kasama na ang isang malaking punching machine na kayang durugan ang isang maliit na eroplano. Sa loob ng warehouse, dinala ng panday si Hansen sa isang silid. Ang silid na ito ay mukhang isang armory at namangha si Hansen. Iba't ibang armas ang maayos na nakalagay sa loob, ang mga nagniningning na talam ay nagpapakita ng uhaw sa dugo.
Kinuha ng panday ang isang 8 pulgadang dagger at itinapon ito kay Hansen, ito na. Kunin mo ito at umalis ka na. Nakuha ang atensyon ni Hansen sa kutsilyo sa hilagang pader ng silid. Ang estilo ng kutsilyo ay ordinaryo, ngunit ito ang tanging armas sa hilagang pader, habang ang iba pang 3 pader ay puno ng iba't ibang armas. Kabanata 58. Magkano ang kutsilyong iyon? Tanong ni Hansen na puno ng pagkay-curiosity. 10 milyon, malamig na sagot ng panday habang itinulak si Hansen palabas. 10 milyon. Anong material ang ginamit mo para gawin iyon? Hindi nakapidyo si Hansen sa kanyang tanong. 75% Z-Steel, sabi ng panday. Sa susunod na kailangan mong bumili ng isang bagay, dumiretso ka rito. 75% Z-Steel. Tiyak na nagmamalabis ka. Sa kasalukuyang teknolohiya, hindi natin kayang makagawa ng alloy na higit sa 5% Z-Steel. Bulong ni Hansen sa kanyang sarili. Pero hindi na siya nagtanong pa dahil hindi naman siya bibili nito. Pagdating sa bahay, maingat na sinuri ni Hansen ang kutsilyo. Nang hilahin ito mula sa kahoy na sheath, biglang nakaramdam si Hansen ng malamig na simoy. Ang kutsilyo ay 8 pulgada ang haba, ang talim ay berde na may ripple patterns. Napakababa ng anggulo ng talim, mga 20 degrees lamang, ang gilid ng talim ay kasing nipis ng balat ng sibuyas na may 2 blood grooves. Ang hawakan ay gawa sa high-tech na materyales na may ergonomic design, kaya't komportable itong hawakan. Ipinakita ni Hansen ang alpha alloy broadsword at sinubukan niyang saksakin ang kutsilyo sa broadsword upang subukan ang tigas at tibay ng kutsilyo. Ang alloy na may 5% Z-Steel ay dapat na mas malakas kaysa sa broadsword na ito kaya hindi ito dapat mag-chip. Crack! Nahati ang broadsword sa dalawa ng kutsilyo at nahulog sa lupa ang kalahating talam. Diyos ko! Napabigla si Hansen. Naalala niya na sinabi ng panday, ang kutsilyong ito ay ginawa mula sa cutting blade ng isang manufacturing machine kaya nilalayong putulin ang alloy. Nang suriin ang talim ng kutsilyo, walang nakitang pinsala si Hansen. Sumpa! Ang broadsword ko! Biglang naisip ni Hansen na nasira niya ang isang sandata na maaaring ibenta ng 1 milyon sa tindahan at naglabas ng sigaw. Inisip niyang maaaring mag-iwan ang kutsilyo ng marka sa broadsword ngunit hindi inaasahan na ang kutsilyo ay napakatalas na maaari nitong putulin ang broadsword. Habang pinagsasampal ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay sa pagkabigo, narinig niya ang ringtone mula sa kanyang comlink at nakita ang numero ni Zhang Danfeng sa screen. Sinagot niya ang tawag. Hansen, pumunta ka sa Twilight. May regalo ako para sa iyo, masayang sabi ni Zhang Danfeng. Anong regalo? Tanong ni Hansen. Malalaman mo kapag nandyan ka na. Kita-kits, sagot ni Zhang Danfeng, pinanatili ang misteryo kay Hansen. Pinalitan ni Hansen ang kanyang suot at pumunta sa Twilight Tavern, na isang restoran na madalas siyang dalhin ni Zhang Danfeng. Napakasarap ng mga pagkaing inihahain dito at kahanga-hanga ang dekora sayon. Nang dumating siya sa nakalaan na pribadong silid, nagulat si Hansen na makita rin si Han Hao roon. Si Han Hao ay nakita siya at mukhang hindi komportable. Napilitang ngumiti si Han Hao at bumati. Ngumiti si Hansen pabalik sa kanya, at saka siya hinayla ni Zhang Danfeng. Bilang isang pribadong tao, inisip ni Hansen na ayos lang kung ayaw ni Han Hao na makipag-ugnayan sa kanya, at wala siyang sama ng loob tungkol dito. Hindi pinansin ni Zhang Danfeng ang alinman sa mga ito at inutusan si Hansen na umupo sa sofa. Tinawag ni Zhang ang isang puting saber-tooth tiger beast soul, na naging isang matalim na kutsilyo sa kanyang mga kamay. Ipinakita ang ilang trick gamit ang kutsilyo, nagtanong siya ng may pagmamalaki, Hansen, ano sa tingin mo sa bagong nakuha kong mutant beast soul? Isang salita, Aztec. Nagbigay si Hansen ng thumbs up. Matagal nang gusto ni Hansen ng mutant beast soul weapon, ngunit wala siyang swerte sa beast souls kamakailan. Kaibigan, ngayon mayroon akong bagong kutsilyo, nais kong ibigay ang aking lumang sandata sa iyo, kung ayaw mo. Ibinigay ni Zhang Danfeng kay Hansen ang isang alpha alloy broadsword. Medyo nagulat si Hansen nang makita ang broadsword, na kapareho ng estilo ng isa na kanyang pinutol. Ang broadsword na ito, napahanga si Hansen. Ang ganitong klaseng pagkakaibigan ni Zhang Danfeng ay talagang mahalaga, na handa siyang ibigay ang isang sandata na nagkakahalaga ng 1 milyon sa kanya. Bago nagkaroon ng pagkakataon si Hansen na magsalita, biglang bumukas ang pinto ng pribadong silid at isang matabang babae na nakasuot ng alahas ang sumiksik sa loob. Anak, nakita kita nang umakyat ka rito. Sinabi mong may mga importanteng bagay kang gagawin ng tanungin kita kung pupunta ka sa piging ni Ginoong Ho. Kaya, ito ang tinatawag mong mahalaga. Ano ang inaasahan mong makuha sa pakikisalamuha sa mga batang ito?
Inanyayahan ni Ginoong Ho ang mga kaibigan ng kanyang anak na lahat ay mga batang pinuno sa Planet Roca. Dapat makipagkaibigan ka sa kanila upang magtagumpay sa hinaharap. Pinagsalitaan ni Han Yumei si Han Hao na iniwas siya sa silid. Mom, ako. Nang nais ni Han Hao na magpaliwanag, nahatak na siya palabas ng silid. Titigil ka na. Ang batang Panginoon ng Sunwood Mining, si Lin Beifeng ay narito rin sa piging, narinig kong nasa Steel Armor Shelter din siya ngayon. Kung kayo ay magka-bonding, magiging maganda ang iyong kinabukasan sa shelter, sabi ni Han Yumei. Medyo naiinip si Han Hao. Pumunta siya rito upang ayusin ang mga bagay kasama si Hansen at gamitin ang kanyang koneksyon upang makapasok sa Steel Armor Gang ni Qin Zuan. Ang mga salita ni Han Yumei ay naging imposible na iyon. Naisip ni Han Hao na si Hansen ay tiyak na nakikipagtipan kay Qin Zuan upang makakuha ng kanyang tagumpay. Kung hindi, paano niya naharap si Luo Tianyang at nakapasok sa bullseye? Bagaman nadidismaya siya sa isang gigolo tulad ng kanyang pinsan, nais niyang gamitin ang koneksyon ni Hansen upang makapasok sa Steel Armor Gang. Kaya't hindi siya lumitaw sa piging at pumunta sa pagtitipon ni Zhang Danfeng sa halip. Sa hindi inaasahan, ang piging ni Ginoong Ho ay ginanap din sa gusaling ito, at nagkataon na nakita siya ni Han Yumei. Kaya wala na siyang oras upang ayusin ang kanyang relasyon kay Hansen. Kalokohan, ang batang Panginoon ng Sunwood Mining, si Lin Beifeng ay nagkataong narito sa aking shelter at ngayon ay pumunta siya sa Planet Roca para sa piging. Talagang magandang pagkakataon ito. Narinig kong siya ay isang upstart at gumagastos ng pera na parang tubig. Magiging maganda kung makakabonding ko siya, naisip ni Han Hao, habang inaayos ang kanyang damit at sinundan si Han Yumei patungo sa banquet hall. Kabanata 59. Napakasobrang tanga ng tiyahin mo, nagalit si Zhang Danfeng. Walang anuman. Hindi naman sila taga sa akin, sagot ni Hansen nang walang pakialam. Pagkatapos ay nagtanong siya ng may pagka-curiosity, sino itong si Lin Beifeng na sinasabi niya. Alam din ni Hansen ang isang tao na nagngangalang Lin Beifeng na naglakbay sa mga bundok at nagtapos sa Steel Armor Shelter. Nailigtas pa nga niya ang buhay nito. Isang swerte lang na lalaki. Nagsimula ng ikwento ni Zhang Danfeng kay Hansen ang tungkol sa Sunwood Mining. Ang Sunwood Mining ay dati isang maliit na kumpanya na may ilang minahan, at kalaunan ay bumili sila ng isang basuraing planeta upang itapon ang kanilang basura, kung saan nakatagpo sila ng maraming mahahalagang mineral. Sa loob ng 20 taon, sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga bihirang mineral na natagpuan nila sa planetang iyon, ang Sunwood Mining ay naging isang tanyag na interplanetary mining group. Ang boss nito ay ama ni Lin Beifeng. Kamakailan lang ay pumasok si Lin Beifeng sa God's Sanctuary at kilala na siya sa kanyang kabutihan. Marami ang nagtatangkang makipagkaibigan sa kanya dahil dito. Ang swerte naman, napabuntong hininga si Hansen. Ganon talaga ang buhay. Tiyak na nakapag-perform siya ng mas mabuti kaysa sa bilyong iba pang sperm upang maging kung sino siya, ngumingiti si Zhang Danfeng. Ngunit walang pasilidad ang Sunwood Mining dito sa Planet Roca. Ano ang ginagawa niya dito? Sa banquet hall ng parehong gusali, nag-uusap at nagiinuman ang mga sosyal na elite, marami sa kanila ang nakapasok na sa ikalawang God's Sanctuary sa kanilang 30s. Gayunpaman, ang focus ng piging ay isang 16 na taong gulang na binatilyo. Kung narito si Hansen, makikilala niya ang binatilyo na si Lin Beifeng na nailigtas niya. Mahusay na pinasaya ni Lin Beifeng ang lahat ng bisita. Mula sa kanyang magagandang asal, walang sino man ang mag-iisip na siya ay isang bagong mayaman at maraming sosyal na tao ang naakit sa kanya. Nais ni Han Yumei at Han Hao na makipag-usap kay Lin Beifeng, ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon dahil masyadong maraming tao ang mas makapangyarihan kaysa sa kanila sa piging at lahat ay gustong makipag-usap kay Lin Beifeng. Siyempre, hindi sila naglakas loob na magalit sa mga taong iyon sa pamamagitan ng pagputol sa usapan. Natapos ang piging, nang si Lin Beifeng ay lumalabas sa gusali, sa wakas ay nakahanap sila ng pagkakataon at nais siyang lapitan. Sa oras na iyon, nagkataon na sina Hansen at Zhang Danfeng ay papalabas din. Nang makita si Han Hao, nais sanang batiin ni Zhang Danfeng siya kaya't kinailangan ni Hansen na sumunod. Bago pa makumplito ni Zhang Danfeng ang kanyang pangungusap, itinulak ni Han Yumei si Zhang Danfeng at si Hansen sa tabi at mahigpit na sinabi, "Kayo dalawa, lumayo kayo sa aking anak. Lalo na ikaw, Hansen, kilala ka na sa Steel Armor Shelter, kaya huwag mo nang ipahihirapan ang iyong pinsan. Huwag na huwag mong sabihin kilala mo siya, o susundan ko ang iyong pamilya." Pagkatapos ay naglakad si Han Yumei patungo kay Lin Beifeng kasama si Han Hao. Nagulat si Zhang Danfeng at tinanong si Hansen, "Ano? Nasa parehong shelter ka ba ni Han Hao?" Tumanggaw si Hansen, "Pumunta tayo sa tahimik na lugar at ipapaliwanag ko sa iyo."
Matapos marinig ang mga salita ni Han Yumei, alam ni Hansen na sinabi ni Han Hao sa kanya ang tungkol sa nangyari sa Steel Armor Shelter. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataong lapitan ni Han Yumei at Han Hao si Lin Beifeng. Nang siya ay nagkataong tumingin sa kanilang direksyon, mabilis na sinabi ni Han Yumei, "Ginoong Lin, ito ang aking anak na si Han Hao. Nasa parehong shelter siya tulad mo." Nagpakita si Lin Beifeng na parang hindi siya narinig at dumaan ng diretso sa tabi ni Han Yumei at ng kanyang anak. Naguluhan si Han Yumei at tinitigan ang pag-alis ni Lin Beifeng. Lalong bumilis ang lakad ni Lin Beifeng patungo kay Hansen at Zhang Danfeng na papalabas. Hinawakan niya si Hansen sa braso at sumigaw, "Hansen, sa wakas natagpuan kita. Kuya, na-miss kita." Bigla niyang niyakap si Hansen ng mahigpit. Pareho silang nagulat ni Han Yumei at Han Hao. Wala silang ideya kung paano nakilala ni Lin Beifeng si Hansen at tinawag pa itong kuya. Itinulak ni Hansen si Lin Beifeng palayo at nagkunot ng noo, "Bakit ka narito?" Walang nabigla si Lin Beifeng at mabilis na nag-alok ng sigarilyo kay Hansen at Zhang Danfeng. Masigla niyang sinabi, "Pumunta ako upang hanapin ka. Narinig kong nakatira ka sa Planet Roca kaya pumunta ako dito. Pero wala akong address mo at inabot ako ng ilang araw upang magtanong tungkol dito. Ngayon na nakita, dapat ay bantayan mo ako sa hinaharap." Nakita ni Hansen na nakatingin ang lahat sa kanila at sinabi kay Lin Beifeng, "Huwag na tayong mag-usap dito. Magkikita tayo mamaya." Umalis sina Hansen at Zhang Danfeng, sinundan sila agad ni Lin Beifeng. "Hansen, nakaparada ang aking sasakyang panghimpapawid sa labas. Hayaan mong ihatid kita." Nakita ni Han Yumei at Han Hao si Lin Beifeng na masayang sumusunod kay Hansen at hindi makapaniwala na siya ay ang eleganteng batang Panginoon na nakita nila sa piging. "Han Hao, talagang si Hansen ang kausap ni Ginoong Lin." Patuloy na hindi makapaniwala si Han Yumei at tinanong si Han Hao matapos silang makalabas ng gusali. Tumakbo ang ngit-ngit ni Han Hao at sinabi, "Oo, siya nga. Bakit sa tingin mo nakakakilala si Ginoong Lin sa kanya at nirerespeto siya ng ganyan?" Tanong ni Han Yumei. "Well, wala namang espesyal sa kanya. Isa lang siyang gigolo, gumagamit ng koneksyon ng isang babae," sabi ni Han Hao na puno ng inggit kay Hansen. "Ano? Hindi mo ba sinabi na na-offend siya ng isang makapangyarihang babae sa Steel Armor Shelter at nahihirapan siya?" Tanong ni Han Yumei. Kung hindi siya boytoy ni Qin Zuan, paano siya makikilala ni Ginoong Lin? Kinuha ni Han Hao ang pagkakataon upang ikwento ang karanasan ni Hansen na dinagdagan ang kanyang imahinasyon dito at doon. Walang duda na kaya niyang makabuo ng $2 milyong. Isang gigolo. Palagi kong alam na siya ay isang salot, isang kahihiyan sa ating pangalan. Magagalit ang ating mga ninuno kung malaman nila, galit na sabi ni Han Yumei. Puno ng inggit at puot, umalis ang mag-ina mula sa gusali. Nakita nila si Lin Beifeng na binubuksan ang pinto ng sasakyang panghimpapawid para kay Hansen at Zhang Danfeng, lalong naging madilim ang kanilang mga mukha. Kabanata 6 na po. Ginawa ni Hansen ang ilang maikling paliwanag kay Zhang Danfeng pagkatapos niyang makipaghiwalay kay Lin Beifeng. Pinababaan ni Hansen ang lahat at hindi siya masyadong nagsalita tungkol kay Han Hao dahil alam niyang hindi papayag si Zhang Danfeng na makaligtas si Han Hao kung sinabi niya ang totoong nangyari. Inisip ni Zhang Danfeng na sila ay palaging mabuting magkakaibigan dahil sila ay lumaki ng magkasama at tiyak na hindi tatanggapin ang ginawa ni Han Hao. Habang naglalakad patungo sa Maglev train station, nag-iisip si Hansen kung ano ang dapat niyang dalhin sa Dark Swamp. Halos walang aktibidad ng tao roon, kaya tiyak na makakabalik siya na may maraming prey. Kahit na hindi dahil sa Beast Soul Arrow, gusto pa rin ni Hansen na pumunta roon, ngayon ay mayroon siyang Sacred Blood Beast Soul Wings at ang swamp na maaaring mapanganib sa iba ay madali para sa kanya. Biglang nakarinig si Hansen ng glitch sound at lahat ng ilaw ay nagsimulang mag-flash. Nagulat siya at tumingin pataas at nakita ang isang meteor-like fireball na mabilis na bumabagsak mula sa langit patungo sa kanyang direksyon. Warning! Warning! Unidentified flying object detected. Bang! Matapos ang ilang tunog ng alarma ng sistema ng depensa ng planeta, tumama ang fireball sa isang mataas na gusali na sinundan ng isang pagsabog. Naging madilim habang nawalan ng kuryente. Tila nahalog ng kaunti ang lupa. Tumingin si Hansen sa collapsed building at nakita ang isang kakaibang spherical aircraft na bumagsak sa gusali na may kalahating katawan na nakalabas, napapalibutan ng nag-aalab na apoy at makapal na usok. Nagsisigawan, umiiyak, at tumatakbo ang mga tao. Ang lugar na ito ay isang school district at ang gusaling tinamaan ay ang pangunahing gusali ng paaralan. Ang mga tumatakbo mula sa gusali ay karamihan mga estudyante na mga 10 taong gulang.
Dahil ito ay isang pampublikong paaralan sa Integrated Compulsory Education System, hindi ito nakapaglagay ng magandang sistema ng seguridad. Pagkatapos ng pagsabog, walang agarang tugon. Nawala ang kuryente sa ilang kadahilanan at ang automatikong sistema ng proteksyon sa apoy ay hindi rin gumagana. Sa dilim, tanging ang apoy sa lugar ng impact ang makikita ng mga tao. Nakita ni Hansen ang hitsura ng aircraft at biglang kinurot ang kanyang mga kamao. Nakakita na siya ng mga aircraft na katulad nito dati. Ang isang spherical aircraft ay lampas sa kasalukuyang teknolohiya ng tao at maaari lamang gawin ng nag-iisang kaaway ng sangkatauhan sa interstellar era, ang Shuras. Shire ang pangalan na ibinigay sa kanila ng sangkatauhan, at ang kanilang tunay na pangalan ay maipapahayag lamang sa kanilang sariling wika. Ang mga Shire ay mukhang tao maliban sa ang kanilang mga lalaki ay may isang sungay sa kanilang ulo at ang kanilang mga babae ay may dalawang. Parehong nagsusuot ng mask ang mga lalaki at babae mula pagkabata. Ang kanilang mga mask at sungay ay sumasagisag sa kanilang pagkakakilanlan. Nakipaglaban ng mga tao sa kanila sa loob ng mga siglo sa kalawakan. Sa simula, dahil sa parehong pisikal at teknolohikal na kalamangan ng mga Shire, patuloy na natatalo ang mga tao sa laban-laban sa kanila. Tungkol sa 200 taon na ang nakalipas, natuklasan ng sangkatauhan ang God's Sanctuary at nagsimulang makakuha ng Geno Point sa mundong ito, kaya ang pisikal na katangian ng mga tao ay lubos na napabuti. Unti-unting nakayanin ng mga tao na ipagtanggol ang kanilang sarili at harapin ang mga Shire. Ang Planet Roca ay isang komersyal na planeta at hindi malapit sa war zone. Nakakabigla kay Hansen na makakita ng Shire aircraft dito. Lumaki siya sa Planet Roca at tanging mga Shire at Shire aircraft lamang ang nakita niya sa mga balita at Skynet. Habang nakatingin si Hansen sa aircraft, nakita niya ang isang 7 taong gulang na batang babae na nakabitin sa collapsed building na ang kanyang damit ay nahuli sa isang steel bar na nakatutok mula sa gusali. Sinubukan niyang umakyat pabalik sa gusali sa pamamagitan ng paghawak sa steel bar ngunit hindi siya sapat na malakas. Sa kanyang pakikibaka, ang kanyang damit na nahuli sa steel bar ay malapit ng mapunit. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at ang kanyang mga kamay ay puno ng alikabok at dugo, halos nawawalan siya ng pag-asa. Kahit na makapasok siya sa gusali, may apoy sa lahat ng dako at wala siyang paraan upang makaligtas. Unti-unting nawawalan ng lakas ang batang babae at unti-unting napupunit ang kanyang damit. Mula sa ganitong taas, kahit ang isang adult na may maximum mutant Geno points ay tiyak na mahuhulog at mamamatay, hindi nabanggitin ang isang bata. Bam! Sa tabi ng batang babae, biglang bumukas ang pinto ng Shire aircraft at lumabas ang isang Shire na may isang gintong sungay sa kanyang ulo at isang puting mask na sumasakop sa buong mukha niya maliban sa kanyang mga mata. Ang Shire ay nasa isang sirang suit ng alloy armor at puno ng madilim na berdeng dugo. Ang dugo ng Shire ay iba sa dugo ng tao at kasing berde ito ng bile, na isa pang paraan upang malaman kung ang isang tao ay Shire. Nashock si Hansen sa hitsura ng Shire. Ang mga dekorasyon at materyales ng mga mask ng Shire ay may maraming kahulugan, ngunit wala siyang gaanong alam tungkol dito. Gayunpaman, batay lamang sa hitsura ng kanyang gintong sungay, alam ni Hansen na ang Shire na ito ay hindi ordinaryo. Ang mga sungay ng Shire ang kanilang pinakakitang simbolo ng pagkakakilanlan. Ang kanilang mga sungay ay may 4 na kulay, itim, puti, ginto, at purple. Ang mga itim na sungay ay mga sibilyan, ang mga puting sungay ay mga elite, ang mga gintong sungay ay mga aristokrata, at ang mga purple na sungay ay mga royalty. Mula sa random na aircraft na ito ay lumabas ang isang Shire aristocrat na nagulat kay Hansen. Hawak ng Shire sa kanyang mga kamay ang isang itim na katana. Ang lahat ng Shire ay may mahusay na pisikal na katangian. Anumang adult na Shire ay kayang makipaglaban sa isang human evolver sa mano-manong laban. Ang mas malalakas na Shire ay kayang umabot sa antas ng surpassers. Lumabas ang Shire mula sa aircraft at nakita ang batang umiiyak. Sa isang malupit na liwanag sa kanyang mga mata, itinaas niya ang kanyang katana at sinaksak ito patungo sa ulo ng batang babae. Agad na tinawag ni Hansen ang Black Beetle, Bloody Slayer, at Purple Winged Dragon sabay-sabay at nag-transform siya sa isang higanting wing centaur na nakasuot ng gintong armor, at kahit ang kanyang mga pakpak ay natatakpan ng gintong armor. Boom! Ang malalaking pakpak ay agad siyang dinala sa gitna ng gusali. Sa isang kamay, kinuha ni Hansen ang batang babae, habang sa kabilang kamay ay hinawakan niya ang talam ng katana ng Shire. Biglang damaloy ang dugo mula sa talam.